Tuloy ngang iniwan ni Don Carlos ang naturang prayer vigil nitong si Lolo Pepe sapagkat naging busy na nga ito sa loob ng stage. Dahil sa alam niya na pupunta nga itong si Michael, agad niyang inahabilin ang kanyang asawang si Lynette na sa oras nga nawala siya ay tingnan ang kanyang asawa kung meron itong kakaibang ginagawa ay agad na i-report sa kanya. Agad namang tumango itong si Michael at siya ay nagsabi na siya na nga ang bahala. Maya pa nga ay dumating na nga itong si Dennis at labis niyang ipinagtaka dahil talaga napakaseryoso nitong si Michael sa kanyang kausap. Tinanong niya kung sino daw ba ang kausap niya, si Don Carlos daw ba ito? Magot agad naman itong si Michael na oo, si Don Carlos. Meron lang umano itong hinabilin sa kanya at hindi naman ganun kalaking bagay. Maya-may pa nga ay nag-alisa na nga ang dalawa, pumunta na nga sila sa naturang prayer vigil. Abalang-abala nga ang lahat. Nang kumakain nga itong sila Chang Susan kasama nga itong si Lynette. Dito nga ay napag-usapan nila ang tungkol sa ginawa ni Moira na nagkalat ito at nag-iskandalo. Sinabi ni Chang Susan na grabe na umano itong si Moira dahil wala na nga daw ang pinipiling lugar. Kahit sa prayer vigil ng matanda ay hindi pa niya pinalagbas, talagang nag-iskandalo pa siya. Mambat naman ang isang kasamahan nilang doktor dito nga sinabi mo pa at hindi lang umano si Moira ang nagkakalat sa loob ng prayer vigil ng matanda, maging itong si Zoe. Agad namang sinabi nitong si Josa na malamang kanino pa ba daw magmamana itong kanyang anak na si Zoe kundi sa kanyang ina. Maaari daw walang may tuturong magandang at ma-impluensyahan lang kasamaan talaga itong si Zoe dahil na rin sa kagagawa ng kanyang ina. Kabilang banda, nakita nga ni Lynette ito nga si RJ na nakaupo dun sa sulok. Kaya naman hindi siya nagdadalawang isip na lapitan ito upang i-comfort. Talaga naman itong si Lynette hindi na talaga nadala. Alam naman niya na kung gaano ka siloso itong si Don Carlos. Tiyak niyang mapapahamak na naman siya sa kanyang ginagawa. Sobrang ang nalulungkot itong si RJ sa nangyari sa kanyang papa. Sinabi niya rito na marami nga siyang panghihinayang. Hindi umano dapat mamatay ang kanyang papa sapagkat marami pa siyang gustong sabihin at gustong patunayan. Gusto pa niya malaman ng kanyang papa na kaya siya umalis sa kanyang bahay hindi para magrebelde sa kanyang papa kundi upang patunayan na gusto niyang maging matagumpay kahit sariling sikap lang, kahit walang tulong na iba. Ang totoo kasi, iniidolo niya ang kanyang tatay. Dahil humahanga siya rito, dahil ito'y nagtagumpay kahit sa sarili lang niyang pamamaraan, kahit walang tulong na iba. At yun ang gusto niyang patunayan at nagawa rin niya sa kanyang sarili. Naman ni Lynette na huwag siyang mawala ng pag-asa, mabubuhay ang kanyang ama. Gayahin umano niya ang kanyang anak na si Annalyn. Kagaya nung nagkaroon siya ng aksidente, hindi sinukuan ni Annalyn itong si RJ. Kaya naman naniniwala siya na mabubuhay si RJ at gagaling rin. Kaya naman sinabi ni Lynette na sana ganun din daw itong si RJ sa kanyang papa. Mananatiling matatag at huwag panghinaan ng loob. Mananatiling maniwala na gagaling din ang kanyang papa. At magkakausap pa rin sila ng maayos at magkakaayos nga sila. Yakap nga itong si Lynette dito kay RJ sa sobrang awa niya dito sa dami ng pinagdadaanan kagaya ng kanyang anak at hindi niya mapagkakaila na nananatiling mahalaga pa rin sa kanya itong si RJ. Hindi niya namalayan na sa di kalayuan nakatingin pala itong si Michael at dito nga'y mapapahamak na naman sila sapagkat ito nga si Michael ang ginawang mata nitong si Carlos. Agad na tinawagan ni Michael itong si Carlos at dito na nga isinalaysay at kinuwento niya ang kanyang mga nakikita na ito nga daw si Lynette kasama nga daw ang kanilang best friend ay nakita niya na magkayakap at magkausap. Silang dalawa lang umunong magkasama.
Ang lahat ay maririnig pala ng kanyang jowa na ito nga si Denise. Hindi nagustuhan ni Denise ang ginawa nitong si Michael. Kaya't sinabi niya rito na kung ano man ang nangyari sa kanila ay wala na sa kanya yun. Galit nga itong si Denise kung bakit kailangan pa niyang i-report at sabihin ang kanyang mga nakikita. Ano naman daw kung kinomport niya itong si RJ. Sa tingin naman daw niya ay natural lang sapagkat nakaranas nga ng tragedy ang pamilya ng mga Tanyag at hindi biro ang nararanasan nila. Kaya't natural lang na i-comfort ni Lynette itong si RJ. Nagkakagulo nga ang dalawang magjowa. Ang ipinupunto kasi ni Denise ay hindi maganda ang kanyang ginawa. Lalo't hindi nakasama sa kanyang business, napakialaman ang buhay ni Lynette. At itong si Doc Carlos, dapat hayaan na sila kung ano man ang kanilang mga gagawin. Isa pa, kung tunay siyang kaibigan, dapat hindi siya mangingialam. Magiging neutral lang dapat siya at huwag kumampi sa isang panig. Awa nga ni Denise dito sa kanyang kaibigang si Lynette ay agad niyang binalaan na ang nangyaring pag-comfort niya kay RJ ay sa tingin niya nakarating sa kanyang asawa at hindi na daw mahalaga kung kanino galing at kung paano ito nang nalaman niya. Pinagtaka nga ni Lynette ang mga balita na narinig niya galing kay Denise. Hindi nga nagtagal, dumating nga itong si Carlos at agad na nga siyang niyaya paalis ng prayer vigil na yun sapagkat ang iniisip niya hindi na ano siya pamilya. Isip kasi ni Carlos na hindi na kailangan ni Lynette na manatili araw-araw doon sa prayer vigil na yun. At ang iniisip niya si Annalyn okay lang dahil pamilya nga siya at lolo niya ang naroroon. Di na nga nag-react itong si Lynette at sumunod na lang sa kanyang asawa. Batid niyang may kinalaman ang reaksyon ni Carlos sa sinabi nitong si Denise sa kanya.